Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today, I'm gonna share you different thing. Instead of singing, I would like to share to you the little renovation of my granddaughter's room. So I will do it by myself. So stay tuned and I'm gonna show you how to do it. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngayon ang gagawin natin sa araw na ito ay kakaiba. We're not going to sing a song, pero iba naman ang gagawin natin. Magre-renovate tayo ng kwarto. So try natin, tignan natin kung ano magiging itsura nito after na magagawa na natin. So as you can see, part of the room nagagawa na. So, ayan, dilapidated lahat yung mga pintura. Kailangan natin alisin para pag pinintura natin, in-applyan natin ng skim coat, magiging maayos na siya. So, makikita mo, napakadami kong naalis na Of course, gagawin din natin yung bagong kabit na kesame. Tignan natin kung anong kaibahan sa itsura ngayon at saka yung itsura mamaya kapag nagawa na. So titignan natin yung kesame, yan kakakabit ko lang din. Ayan. So yan, titignan natin kung ano ang magiging resulta nito mamaya. So most probably we'll wait for a little bit more at makikita mo talaga ang daming natanggal ko na sa wall, matanggal na mga pintura na pumuputok-putok na. Ito naman bagong kabit ko na Formica. So pintura ang gagawin natin ngayon. Kaya samahan ninyo ako habang ginagawa ko itong renovation na ito, small renovation sa kwarto. Makikita natin na talagang ang sama na siya tignan. Pero pagandahin natin ito. At pipinturahan natin ng puti para magiging malinis na malinis. Ang daming nakuha kong mga pintura na nag-dry na lumubo na siya. Will be nice later on. So stay tuned. Samahan niyo ako na magre-renovate. Titingnan natin kung ano magiging itsura nito. I'm not professional but I'm just doing it like I wanted to do it because I know how to do it. So sama tayo. So ito na ang itsura ng ginawa natin kanina na minakbak natin. At na-applyan na to siya ng skim coat. So makikita mo bigla pumuti na siya ng konti. Ready for painting na yan para bukas. So most probably bukas tapos na ito. Tsaka yung kesame matatapos na rin yan. So abangan natin yung gagawin natin ulit bukas. Dito sa Formica, have a little bit of improvement here. Earlier, it was black right here, yung kanyang dugtungan. Pero ngayon, hindi mo na siya masyado makita. It becomes white kasi nilagyan na rin natin yan siya ng skim coat. And dito naman, sa side na ito, in the corner, makikita mo wala na rin siyang awang, hindi na rin siya makikita na may butas kasi nakatapal na rin siya. And here sa bintana, kanina itim na itim yan, ngayon maputi na siya. And what if kung mapinturahan na yan siya bukas ng puti. So it's going to be very nice. So, ganito na pag magtipid ka. Gawin mo yung sa sarili mo para hindi mo na ibayad pa sa
sa mga karpintero. Makikita mo naman kahit hindi karpintero yung gumagawa, maayos na naman pagkagawa. Parang ano rin, karpintero rin. So, malaking tipid ang pera ang natipid dito. So, abangan na po natin bukas ang pagpipintura. Now it's almost 6 o'clock, so in the afternoon, kaya medyo pahinga na muna tayo. Hello mga friends, today ang ginawa po natin ay nagpipintura tayo, kaya makikita mo yung ginamit ng pintura ay poison para mas maganda ang resulta. Yan, di pa siya tapos, tinakpan ko lang yung TV, and on the side di pa siya sa prism naman nagkakaroon ako ng first coating, at sa dingding naman na ginawa natin na very dilapidated, so maganda na siya. Nagkaroon na rin ako ng first coating ng paint, at pangalawang coating nito maganda na siya, mag-glossy na siya. So yan, maganda na siya tignan. Maganda na yung compare mo sa dating yung So, ayan. Puti na yung kesame. May mga konting bubbles dito, pero mahahabol ko yan sa nasila nito. Mag-bubbles yung plywood. Yung isa, naka-second coating na yan, makikita mo yung diferensya sa first coating at saka second coating. Yun, ang ganda na niya. So, ayan. Dito, second coating na rin yan, pero itong kabilang banda, hindi pa. Ayan, so, medyo maganda na siyang tingnan. Kung may bagay, nakabagay na siya sa Formica na i-install natin. Continue natin ang gawa hanggang sa matapos. So this is now the result of our little renovation. Nakikita nyo ang ganda na ng pintura. Maganda na rin yung bubong. Ay, kesame, sorry. Nag-iiba na yung ambience ng kwarto. Nagiging maganda na. Although meron pang konti na hindi natapos dito. But I'm going to finish tomorrow. But generally, tapos na siya. Ang ganda na. Ang laki ng pera natin dahil ginawa lang ng sarili. If you have something in your house na kaya mong gawin mo na para hindi ka gaano magastusan ng pera. Kagaya nito, akala ko it's impossible, pero nakaya pala eh.
nagiging bago ulit yung kwarto. White na white. Binili ko na yung electric fan. So, maganda, no? Di ba? Parang, ano na rin, ginawa namin na talagang, karpintero. So, itutuloy pa natin ito bukas ng maliit na portion para matapos. And we'll see these brown lines down. Iayusin natin yan kasi liligo-ligo. Yan. Tapos yung bubong nakasanado. Talagang ito ay maganda. Maganda rin naman. So ito na po mga kaibigan ang final result ng aking renovation na ginawa. Super ganda na ng kwarto. Talagang naayos din ang pagkagawa. Yan. Yan yung mga parts kagabi na medyo hindi gano'ng maganda. So this time talagang okay na siya. Yeah. Worth it. So time na ginawa siya. Ayan. Okay na. 110% na ang improvement. Yan. So ayan po mga kaibigan, kung gusto nyong gawin ng sarili ninyo ang mga repairs sa bahay ninyo, you can do it by yourself and you can save a lot of money because nowadays napaka-expensive na yung magbayad ng carpenter. Kung kaya nyo rin lang, gawin nyo na. So here we go. Hello everyone, thank you very much for watching, and if you like what I have shared you today, please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. RMC Kolyamat po. Marami pong salamat.